Una sa lahat, malagim na karambola, truck bumangga sa isa pang truck. Inararo pati ang isang jeep hanggang sa tumama sa poste sa Calamba, Laguna. Isa ang patay, 6 ang sugatan. Ang buong detalye ng karambolang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Matapos kumala sa alyansa ng Bagong Pilipinas at magkasanang pagdinig sa Senado, Senator Amy Marcos inendoso ni VP Sara Duterte. Kerwin Espinosa bumuelta kay Congressman Richard Gomez na nagsabing huwag maniwala sa isang self-confessed drug lord. West Philippine Sea makikita na rin ngayon sa Google Maps. Bus, nawasak ang harapang bahagi ng madisgrasya sa NLEX. Alamin din mamaya ang live na sitwasyon dyan. Ngayong Lunes Santo, ilang biyahero maagang nagsiuwian sa kanilang probinsya. Fully booked na rin ang ilang biyahe ng bus. Live na sitwasyon sa PTEX, silipin natin live. 22 lugar sa bansa nakaranas ng init na nasa danger level o nakaka-heat stroke. At sa pabaong Pampa-Good Night, ang nakakaantig ng kwento ng sakripisyo at pagtitiis ng mga magulang at kanilang mga anak na graduate. Isa ang patay habang 6 ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Calamba, Laguna. Nakunan pa sa CCTV ang insidente na nagsimula sa isang truck na nawalan umano ng control. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang pagdaan ng isang drop side truck sa National Road sa Calamba City, Laguna. Maya-maya, nabangga nito ang likurang bahagi ng truck sa unahan nito. Dumiretso sa gilid ng kalsada ang drop side truck hanggang sa bumangga sa poste ng crossing overpass. Nadamay rin ng truck ang nakaparadang SUV at jeep na tumagilid pa. Sa isa pang video, makikita ang pagkakaipit ng nadisgrasyang truck driver at dalawa niyang pahinante. Inabutan pa ng tubig ang mga biktima bago dumating ang mga rescuer. Isinugod sila sa ospital pero sa kasamaang palad, nasawi ang driver ng truck na kinilalang si Joel Balanak. 6 naman ang sugatan sa aksidente na agad isinugod sa ospital. Batay sa investigasyon, papuntang Batangas ang truck para ihatid ang mga kargang sangkap ng hog feeds nang mawalan ito ng kontrol. Hindi nakunan sa CCTV pero unang may nabanggang SUV ang truck. Sa lakas ng impact, tumama ang SUV sa isa pang nakaparadang MPV habang nagpatuloy naman ang truck hanggang sa mangyari na ang mga eksenang nakunan sa CCTV. There is a possibility na ang cause of the incident is yung pwede siyang loss of brake ng truck or tinatawag natin brake failure. Pwede rin siyang nakatulog. Wasak din ang unahang bahagi ng trailer truck na yan matapos namang bumangga sa poste ng kuryente sa Ortigas Avenue Extension sa Taytay, Rizal. Bahagyang nagdulot ng pagsikip sa trapiko ang aksidente. Ayon sa mga pulis, nawalan daw ng preno ang truck. Sa kabila ng impact, hindi naman sugatan ng driver at pahinante ng truck. Wala ring ibang nasaktan sa disgrasya at nadaan sa areglo ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Formal nang inendorso ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos para sa kanyang re-election bid sa Bilang Pilipino 2025. Bukod dyan, manok din daw ni VP Sara si Camille Villar na pambato rin ng Marcos administration. Narito ang aking report. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higit ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita.
Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. Pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ni noon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay miga pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Sugbo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangit-ngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Hinay-hinay sa panghuhusga. Yan pong Vuelta ni Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa kay Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Diskumpiyado kasi si Gomez sa nangyaring pamamaril kay Espinosa. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Armado. Nakakapag-Facebook Live na si Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa matapos siyang barilin noong Huwebes. Sa video, kitang ginagamot ang kanyang sugat sa balikat habang nasa loob ng kanyang bahay. May napapansin din daw si Espinosa na tila umaaligid sa kanilang lugar. Breaking news! Naay nangabot ng mga armadong tao sa mansyon ni Kerwin Espinosa. Una nang sinabi ni Espinosa na may halong politika ang pamamaril sa kanya. Persons of interest sa pamamaril kay Espinosa ay ang 7 pulis na nakadestino sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez. Sana mabigyan mo to ng pansin. Ayon kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez, hindi dapat paniwalaan ng mga katulad ni Espinosa na walang kredibilidad at isang self-confessed drug lord. Dagdag pa niya, walang gagawing mabuti si Espinosa. Iniimbestigahan daw ni Gomez ang tunay na nangyari at magpapa-interview kapag malinaw na ang mga detalye. Sa ngayon daw kasi, maraming butas ang kwento ng pamamaril kay Espinosa. Agad yang sinagot ni Espinosa at sinabihan si Gomez na maghinay-hinay sa panghuhusga. Buwelta pa ni Espinosa, dapat tignan ni Gomez ang kanyang sarili sa salamin. Alam daw ng kanilang distrito kung sino ang may record ng pang-aabuso at tunay na may kapwa-tao. Nasa kustodiya na ng Leyte Police Office ang 7 persons of interest. Hindi natuloy ang inquest proceedings sa kanila. Sinibak naman sa pwesto ang direktor ng Ormoc City Police na si Police Colonel Raydante Ariza na isa umano sa mga itinuturong POI. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isa pang insidente ng pamamaril sa gitna ng kampanya. Tinambangan ng tumatakbong bukal sa Maguindanao del Sur.
Base sa investigasyon, galing sa proclamation rally si Datu Baba Omar ng pagbabaril sa bayan ng Datu Angal Mitimbang. Malapit lamang po ito sa outpost ng mga pulis kaya't agad naman nakaresponde sa insidente. Sugatan si Omar at ang kanyang driver. Lumalabas na 3 nasa likod ng pamamaril na patuloy ngayon tinutugis. Hindi lang tayo mga Pinoy ang kumikilala ngayon sa West Philippine Sea na tumutukoy sa parte ng dagat na pasok sa ating exclusive economic zone. Makikita na rin kasi ito sa Google Maps. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod ang post ngayong araw ng netizens na meron ng West Philippine Sea sa Google Maps. Maging ang ekonomistang si Shello Magno, sinare din ito sa Facebook. Nang tignan ng News 5 ang Google Maps, nakalagay nga dito ang pangalang West Philippine Sea na nakalabel sa malawak na dagat sa kanluran ng bansa. Katabi lang nito ang South China Sea. Mapapansin ding mas malapit sa West Philippine Sea ang Scarborough o Panatag Shoal na pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Madalas magpang-abot ang mga mangingisdang Pinoy at mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Wala pang detalye kung kailan eksaktong inilagay sa Google Maps ang pangalang West Philippine Sea. Pero base sa Facebook post ng page na Philippine Defense Forum, February 20 pa lang ay nasa Google Maps na raw ang West Philippine Sea. February 4, naging laman ng mga balita ang kontrobersyal na pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea. Bagay na binatikos ng marami at pinagtalunan pa nila ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. September 2012, nang lagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Administrative Order No. 29. Ito ang nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng kanyang maritime areas. Sa ilalim nito, ang maritime areas na sakop ng ating exclusive economic zone ay binansagang West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ay sa gitna ng noon pa may matindi ng agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China. Nito lamang nakaraang linggo, muling nagpulong ang ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation kasamang China para sa binubuong ASEAN-China Code of Conduct. Dito muling binigyang diin ng Pilipinas ang posisyon natin sa pag-iit sa karapatan ng bansa sa ating EEZ. Alinsunod sa 2016 South China Sea Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas. Sa nasabing pulong, inihayag ng Pilipinas na nababahala ito sa sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular sa mga insidenteng nalagay sa panganib ang mga sasakyang pandagat ng bansa. Muli ring idiniin ng Pilipinas ang commitment nito na lutasin ang mga pagtatalo sa dagat sa mapayapang paraan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Nadisgrasya ang isang bus sa northbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela ngayong gabi. UP ang harapang bahagi ng bus matapos itong sumalpok sa isang 10-wheeler truck. Nadamay din ang isang van. Nakababa ang ilang sakay nito pero meron ding mga natrap sa loob. Ginagamot na ang mga nasugatan sa insidente. Samantala, ito po ang lagay ng NLEX ngayong gabi ng Lunes Santo. Medyo mabigat na ang trapiko pagdating sa toll gate ng Bukawi. Mahaba rin ang pila sa isang linya sa Mindanao Toll Plaza. Maluwag naman sa mga bahagi ng Balintawak, Mapulang Lupa, Valenzuela, May Kawayan Interchange at San Fernando Interchange. Daang libo ang inaasahang babiyahe sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Ang mga airport at expressway, puspusan sa paghahanda para sa seguridad ng mga biyahero. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawit. Literal na kalabaw lang ang tumatanda para sa magkakaibigang ito na Golden Ladies. Kahit kasi mga senior citizen na, all bags are packed pa rin sila sa kanilang European trip at pilgrimage ngayong Holy Week. Thanksgiving for all graces. At the same time, magnilay-nilay. At sana magkamayroon ng peace throughout the world. Isa lamang si Lola Telma sa libu-libong biyahero ng naiya ngayong Holy Week break. Noong isang linggo, nag-abiso ang Manila International Airport Authority na posibleng magkaroon ng 20% increase sa bilang ng mga pasahero o nasa 155 hanggang 157,000 kada araw ngayong Semana Santa. Para iwas abala at pila, mas pinaaga nila ang pagbubukas ng mga check-in counter ng bawat flight. Kung kinakailangan magbukas sila ng 4 hours before para hindi na magpila ang mga passengers natin, ay mangyayari na yan.
Bukod sa mga screening area, nag-iikot din ang mga security personnel at K9 dogs sa lugar. Mas pinaluwag din ang parking area para sa mga maghahatid at susundo ng mga biyahero. Sa NAIA Terminal 3 may 12 ng immigration counters. May pahingahan na rin ang mga OFW sa bagong bukas na lounge at nagdagdag pa ng 48 immigration officers at acting immigration officers para sa dagsa ng mga biyahero. Tanghali pa lang may build-up na ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Sinabayan pa yan ng matinding init. Kaya ang ilang motorista nag-stop over muna para magpalamig. Sa tala ng NLEX Management, papalo sa 385,000 kada araw ang mga sasakyan daraan ngayong Holy Week. Mas mataas yan kumpara sa usual average nitong 350,000. Inaasahan ng pamunuan ng NLEX sa magiging peak ng traffic ay sa Miyerkules Santo hanggang Huwebes Santo ng hapon. Iyan kasi ang kadalasang alis sa mga galing trabaho sa Metro Manila. Kaya magdaragdag ng 2,000 personnel ang NLEX Management sa mga araw na ito. Handa ring magbukas sa mga zipper lane sakaling bumigat ang trapiko. Bubuksan ang Balintawak hanggang Marilao at San Fernando northbound lane hanggang Dau sa Huwebes. Sa Sabado naman bubuksan ang Dau hanggang San Fernando pa southbound. At sa Linggo naman bubuksan din ang Balagtas hanggang Bukawi at Bukawi hanggang Balintawak pa southbound. Abiso rin sa mga motorista may ongoing road repair sa magkabilang panig ng Mindanao Avenue Extension kaya't posibleng magkaroon ng traffic build-up doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Fully booked na ang maraming biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa Holy Week. Ang ilang pasahero tila penitensya na raw kung ituring ang biyahe tuwing ganitong okasyon. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Brian, kamusta na ang biyahe ngayong Lunes Santo? Sa mga oras na ito ay medyo nakakahinga na ang PTEX dahil yung mga mahahabang pilang naabutan natin kanina, wala na yon. Pero muling nalampasan ng terminal ang 100,000 daily average passenger count nito. Dahil as of 6 p.m., umabot sa halos 135,000 ang bumiyahe ngayong araw. Sinabayan pa ng rush hour kanina, kaya may mga pasaherong nandito na kanina pa. Alas 6 pa lang ng gabi, nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange na si Jumel. Alas 9 dapat ang biyahe niya pa Naga City, pero wala pa rin ang bus na sasakyan niya. Ito yung sinasabi ko sa iyo na parang every year na penitensya or kalbaryo ng mga Bicolano pauwi ng Bicol Region. Paulit-ulit every year na hindi nare-resolba yung ganong klase ng mga issues. Panaga rin si Chay kasama ang asawa at mga tauhan sa kanilang shop. Maswerteng nakabili sila ng ticket ngayong araw kahit marami na ang bumabiyahe. Nakaraan pang araw, nandito na kami. Tapos nagtanong kami, sabi niya, pwede naman daw yung araw na yon, tsaka kami bibili ng ticket. Sapat naman po, at tsaka mukhang naman sila, ready naman po sila pag ganun. Malayo tsaka maraming tao. Mukhang ready naman sila lahat. Simula pa kanina, walang tigil ang dating ng mga pasahero sa PTEX. Maraming biyahe ang fully booked na, habang ang ibang kumpanya ng bus nagdagdag ng biyahe para mas maraming pasahero ang makasakay. Sa pag-iinspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon, may ilan siyang request para mas maging maginhawa ang biyahe. Kasama riyan ang pagdaragdag ng mga CR. Hiniling din niya ang pagkakaroon ng maayos na mapupwestuhan ng mga dispatcher ng bus. Dagdag pa ng kalihim, dapat maging maayos ang scheduling system ng mga bus na may iksilang ang ruta. Walang oras na pagdating nila dito na fix. Problema yon, no? Kailangan kung ano yung sistema natin para doon sa mga mahahabang biyahe, ganun din ang sistema para doon sa mga maiigsing biyahe. Sunod na sinilip ni Dizon ang mga terminal ng bus sa EDSA Pasay. Dito siya na bad trip. Walang maayos na waiting area para sa mga pasahero sa gitna ng maalikabok at mainit na garahe. Hindi pa maayos ang CR at hindi rin daw nasusunod ang oras ng pagdating ng mga bus. Kitang-kita mo naman, hirap na hirap yung mga kababayan natin. Hindi ba? I mean, they deserve better than this. Look at this. Di ba? And illegal ito. This is not a legal terminal. Ayon naman sa mga pasahero, mas madali para sa kanila ang terminal dito. Doon kami nagpa-reserve. Kaya lang, dadaan naman daw dito. Sabi ko, kung pwedeng pick up na lang dito. Sayang taxi, di ba? Magkano din singil ng mga taxi, mga 400, 500, papunta lang doon. Tapos, kung dito naman, gagasok ka lang mga 20, malapit na. Palalampasin muna ni Dizon ang Semana Santa bago talakayin ang problema.
Ayon sa huling update ng PTEX, madaling mapuno yung mga bus pa Bicol. In fact, in the next 2 days ay nasa 7 sa bawat 10 bus ang fully booked na. Kaya abiso po sa mga pasahero, lalo na yung mga pupuntang Bicol, agahan po ang pagbili ng ticket para magandang upuan nyo sa loob ng bus. At huwag kalilimutan dito sa mga mag-i-stay dito sa terminal, magdala po ng pamaypay. Kasi tulad ngayong oras na to, mainit dahil pinatay na ang aircon dahil wala ng pasahero sa itaas. Ang mga pasahero natin dito na lang sa baba, nag-iintay ng biyahe. Muling bubuksan ng aircon, alas 3 pa ng umaga. Kaya pagkukulang ko, wala akong dalang pamaypay. Makeup lang ang panlaban ko para maging fresh ngayong gabi. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Showbiz tonight na tayo. Itinanggi ni Benji Paras na break na ang anak niyang si Kobe at girlfriend nitong si Kailyn Alcantara. Sa isang interview, sinabi ni Benji na sina Kobe at Kailyn pa rin. Katunayan, magkakasama nga lang daw sila noong hiningan siya ng pahayag. Okay naman daw ang dalawa, kaya nagtataka sila sa lumabas na issue. Nag-ugat ang issue ng breakup nang mapansin ng netizens na nagbubura silang dalawa na pictures together sa Instagram. November nang aminin ni Kobe na dinedate niya si Kailyn. Napa-throwback naman ang aktor na si Enchong D sa naging friendship nila ni Erich Gonzalez. Ilan sa mga yan ay ang picture nila noon sa Paris. Ilang dinner date, travels at taping. Matatanda na naging on-screen love team din noon sina Enchong at Erich. Pinost yan ni Enchong sa gitna ng nag-trending na picture ng binyag ng anak ni Erich kasama ang kanyang mister na si Mateo Lorenzo. June 2023 pa ito pinost. Pero ngayon lang ito napansin ng mga marites. More showbiz updates in a bit. Diyan lang kayo. Susunod, 2 taong gulang na babae hinosage sa Parañaque. Mga nagtitinda ng palaspa sa simbahan, bakit sinigaw-sigawan ng pari sa Cainta, Rizal? Higit 20 bansa nakaramdam ng mapanganib na init ngayong araw. At BTS J-Hope at Niana Guerrero, swag kung swag sa kantang Mona Lisa. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ganyan katindi ang pagtilapon ng isang big bike rider at ang kanyang angkas sa Banatay, Iloilo. Bumagsak ang backride habang lumusot naman sa bakod ng rider. Patay ang rider at sugatan naman ang kanyang angkas. Base sa investigasyon, mag-e-enroll lang sana sa college ang mga biktima ng mga disgrasya sila. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Hinosage ng isang dayong lalaki ang 2 taong gulang na batang babae sa isang palengke sa Parañaque City. To the rescue naman ang isang off-duty na pulis at ang taong bayan. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Nakuhanan sa CCTV ang lalaking yan na may hawak na patalim sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque City kahapon ng tanghali. Nagtanong pa ang lalaki sa isang nakamotor, saka pumasok sa pamilihan. Maya-maya lumabas ang lalaki na akay-akay ang 2 taong gulang na batang babae. Dito na siya sinundan ng ina at lolo ng bata, pati ang ilan pang tao sa lugar. Agad namang humingi ng tulong ang ama ng bata sa Maritime Police. Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki. Tila sumisenyas pa ang lalaki gamit ang patalim para layuan ng mga sumusunod sa kanya. Sa eksklusibong video na nakuha ng News 5, kitang isang lalaki ang sumunggab sa sospek habang naglalakad sa tulay. Tauhan na pala ng Maritime Police ang sumugod sa lalaki. Nabitawan ng sospek ang hawak na kutsilyo. Gumulong siya at ang pulis sa kalsada, saka kinuyog ng taong bayan.
Dito na binitawan ng lalaki ang bata, saka tumakbo kahit wala ng damit pang itaas, hanggang sa tuluyan siyang na-corner sa gilid ng tulay. Ayon sa ina ng bata, naglilinis sila noon ng mga panindang tahong nang biglang pumasok ang suspect at tinangay ang anak niya. Hindi niya po talaga binibigay kahit anong salita namin sa kanya na pakikiusap, wala po talaga siyang ginagawang para bitawan niya lang. Kahit bahagyang nagkapasa at nagtamo ng kaunting galos, todo pasalamat sila na ligtas ang bata. Nasugatan naman sa kamay ang Maritime Police na rumisponde. Ramdam ko na parang paputol na yung daliri ko, hindi ko pa rin binitawan yan kasi yung bata talaga iniisip ko baka yung suspect yung mayawak, baka saksak pa kanin-kanina. Ayon sa mga otoridad, hindi residente sa lugar ang lalaki. May nauna raw nakaalitan nito bago pa nangyari ang pang-hostage sa bata. Sinaksak yung lalaki na nasugatan. Pumunta dito sa amin nagreklamo. So pag-atras niya, may nakasalubong siya dyan na akala raw niya pulis. So yun kinuha yung bata para putikulan nun yung sarili niya. Todo hingi naman ang tawad ng suspect. Ma'am, sir, yung mga magulang ng bata, sana hindi naman ako Diyos. Tao lang ako pero nagkakamali din ako. Ma'am, pasensya na po ako ninyo. Mahaharap ang suspect sa mga reklamong serious illegal detention, child abuse, grave threat, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ikalawang araw pa lang ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025 pero kaliwat kanan na ang reklamo ng mga Pinoy overseas. Hindi kasi nagtutugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang na mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po silang makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling beripikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Ito po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5.
On fire ang performance ni Blackpink Jennie sa Coachella sa Amerika. Tampok sa kanyang 50-minute set ang singles niyang Mantra, Handlebars at Like Jennie. Nakakolab din niya ang Colombian-American singer na si Kali Uchis para sa kantang Damn Right. Ito na ang kanyang third appearance sa Coachella pero ito ang una niyang solo act rito. Full support naman na nanood ang kanyang bandmates na sina Lisa at Rosé. Trending naman sa X sa Pilipinas ang hashtag Jenchella na nasa third spot. In fact, may higit 1.30 million posts ang hashtag about sa kanyang Coachella performance. Nakiparty naman ang Thai superstar na si Win Metawin sa Songkran Festival sa Thailand. Batak na batak ang muscles ni Win sa kanyang beige long sleeves outfit. Game din siyang nakipagbasaan with his water gun. Bukod kay Win, dumalo rin sa festival ang ilang pang Thai actors. Taon-taon sineselebrate ang Songkran Festival sa Thailand kung saan paniniwala ang magdadala ng swerte ang tubig na tinatapon ng celebrants. Susunod, mga nagtitinda ng palaspas sa simbahan sinigawan at pinalayas ng pari. Heat index or damang init magtatagal sa ilang lugar sa Pilipinas. At ang nakakaantig na kwento ng nag-viral na kinder graduate at ang nakulong niyang nanay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ngayon ang paninigaw at pagpapalayas ng isang pari sa mga nagtitinda ng palaspas sa simbahan sa Cainta, Rizal. Agad namang dumepensa sa pambabash ang pamunuan ng simbahan at may panawagan din sila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Doon kayo sa labas. Sa labas. Sa labas. Mistulang pagsasadula ng isang tagpo sa Biblia ang eksenang nakunan ng video sa isang simbahan sa Cainta, Rizal kahapon. Nabalot ng tensyon ang dapat sanay banal na paggunita ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas matapos makasagutan ng pari ang ilang nagtitinda. Amin ito, may karapatan kami. Doon kayo sa labas. Sa video, itinataboy ng pari ang grupo ng babaeng yan na nagpumilit daw maglako ng palaspas sa loob ng simbahan kahit bawal. Wala ang pakialam kung matagal na. Labas! Pangina ko pang bago sinabi yan, wala dito sa lawa. Hindi rinig sa video pero tila nakiusap pa ang tindera. Si Father Alejandro Pestaño ang pari sa video. Siya ang kura paroko ng St. Francis of Assisi Parish sa Cainta, Rizal. Pinuntahan namin ang simbahan para kunin ang panig ni Father pero wala siya pagdating namin. Isa sa mga staff ng parokya ang humarap sa amin. Giit niya, hindi nakunan sa video ang buong pangyayari. Bago ang insidente, maayos daw nilang pinakiusapan ang mga nagtitinda na huwag magbenta sa loob ng simbahan. Pero nagpumilit ang mga ito hanggang sa nagkaroon siya ng emosyon sa sarili niya. Ginawa niya yun. Dahilan din sa pagmumura ng kausap niya. Dito na raw tila hindi nakapagpigil si Father at nauwi sa bangayan ang sitwasyon. Tao lang si Padre. Dahil nga doon sa Biblia, kung titignan natin, na ginawa ni Kristo, na ang tahanan ng Diyos ay hindi pagmumulan ng kung anuman na bagay na ikakasama. Umalis din kalaunan ang mga nagtitinda. Naiintindihan naman daw ng ilang parishioner kung bakit nagalit ang pari. Siguro po na masyadong makulit yung mga tindera, kaya po nagalit si Father. Matagal nang pinapalabas. Eh yung mga nagpipilit. Magagalit naman siyempre sa ginagawa nilang ganun. Sa
Sa isang pahayag, nagsorry ang pamunuan ng simbahan sa mga nasaktan o nabahala sa insidente, lalo na't nangyari raw ito sa Linggo ng Palaspas. Panawagan nila, alamin sana ang buong konteksto at huwag agad humusga base lamang sa kumakalat na video. Bukas din daw ang parokya na makipag-ugnayan sa mga may hinanakit sa patakaran nito. Sa kabila ng nangyari, umaasa ang St. Francis of Assisi Parish dito sa Cainta, Rizal na gamitin ang Kwaresma sa pagninilay, panalangin at paghilom. Huwag daw sanang hayaan ng isang insidente na sumira sa diwa ng Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Good news naman para sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, ipatutupad bukas ang big time rollback sa presyo ng petrolyo. 3 pesos and 60 centavos ang itatapya sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 naman para sa diesel at 3 pesos and 30 para sa kerosene. Naunang sinabi ng Department of Energy na nakaapekto sa presyuhan ang trade war ng Amerika at ng China. Higit 20 lugar sa bansa ang nakaranas ng delikadong init ngayong araw. Pinakamataas ang naramdamang init sa Virac, Catanduanes na 45 degrees Celsius. 44 degrees sa Etxague, Isabela at Sangli Point sa Cavite. 43 degrees ang naranasan sa ilan pang lugar sa Luzon. 42 degrees Celsius naman ang init sa ilan pang lugar sa Central Luzon. Pati sa Mimaropa, Samar at Davao City. Nakaka-heat stroke ang ganyang kalalang init. Sa ngayon, easterlies pa rin o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa bansa. Frontal system naman ang posibleng magdala ng pag-ulan sa extreme northern Luzon. Abangan, social media star na si Niana Guerrero na-meet at naka-dance collab si BTS J-Hope. At tatay na nag-moving up ang anak, hindi naging hadlang kapansanan para makaakyat sa stage. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Matapos ang 17 taon, umalis na sa bandang December Avenue ang bass player na si Don Gregorio. Sa inilabas na pahayag ng banda, gusto na raw mag-focus ni Don sa kanyang pamilya. Hindi naging madali ang kanyang desisyon pero kailangan daw niyang maging present para sa kanyang asawa at mga anak. Nagpasalamat siya sa pagmamahal at suporta ng fans. Nirerespeto naman ng banda ang kanyang desisyon at proud din sila kay Don. Sa kabila nito, hindi raw papalitan ng December Avenue si Don. Nagsama in one frame sina BTS superstar J-Hope at social media personality Niana Guerrero. Isa si Niana sa libo-libong armies na present sa Hope on Stage concert ni BTS J-Hope sa Mall of Asia Arena noong weekend. Matatanda ang panay ang interaction ni Hobby and Niana sa mga TikTok Dance Challenge. Katunayan, may bago silang entry para sa Mona Lisa. Get you 'cause you know just what I like. I like my girls need some fun. One of the night. Hey, get me going, might just blow it. I like my girls pretty in the face. Art is the frame. Mona Lisa, yeah, I need it. I like my girls. At yan ang latest at hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night graduation season, kaya tungkol sa pagtatapos ang tampok natin ngayong gabi. Higit pa sa medalya, bok at parangalang natanggap ng mga huwarang magulang sa mga gumraduate nilang anak. Narito ang frontline report ni Laila Pangilinan. Nakatoga pa ang 5 taong gulang na babaeng ito nang bumisita sa kulungan sa Agusan del Norte.
Dumungaw ang ina niyang nakakulong mula sa bintana ng preso. Siya si Scarlett na gumraduate ng kindergarten. Hindi pa kasi oras ng pagbisita noon, kaya sa bintana muna niya ipinakita sa kanyang ina ang proud moment. Ang ama ni Scarlett ang kasama niya sa entablado. Nakulong ang ina ng bata noong 2023 dahil nasangkot sa iligal na droga. Ayon sa tiyahin ng bata, napaluha ang ina nang makita si Scarlett. Pakita niya daw yung yung damit niya ba na nag-graduate siya, nakatugas siya. Graduation wish ni Scarlett na makalaya na ang ina. Pangarap din ng bata na maging abogado. Sa Quezon Province naman, kahit hindi makalakad ng maayos, pinilit ni Tatay Junjun Bueno na umakyat sa stage sa moving up ceremony ng Calawag National High School. Ang kanya kasing anak na si Janela, nagtapos sa grade 10 at with honor pa. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni Tatay Junjun na hindi niya akalaing may award si Janela. Kung sabi lang daw po, may aakit lang daw po. Ay yung nagtawag na po ng teacher, hindi ko nga po matanggap na ako iiyak sa tuwa. Kitang-kita naman po dun sa ngiti ko ay, sobrang saya po kasi first time lang po ngakit si Papa na nasasabit po sa akin sa stage. Mag-isang itinataguyod ni Tatay Junjun ang dalawang anak simula nang nahiwalay sa ina ng mga bata. Bukas nga, magtatapos naman sa grade 12 ang isa pa niyang anak. Hindi naman po para sa akin yung ginagawa ko, para po sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inspiring, no? Saludo kasi ako. Kasi my dad is a handicap. So I just miss my dad so much. Hindi ko na-experience na makasama siya sa graduation because hindi siya makalakad kasi natrasan siya ng truck eh. So yung kanyang from hips hanggang dalawang paa niya, hindi na nabebend yung isa. So nakatitanium. So hindi siya nakaakit ng stage sa mga times na graduate ka? Wala siya because hirap siya maglakad eh. Malaking tao yung dad ko. So nakaka-relate ka nga talaga. Saludo ako sa hala kasi dad ko sobrang workaholic niya until na-aksidente siya. So hindi na siya makapag-work. So yung mom ko naman yung nag-work. So ngayon medyo mahirap because nagda-dialysis naman yung dad ko. So parang ang bigat-bigat. I'm sorry pero saludo ako sa mga... Bigyan mo naman tissue. Sandali. Wala kang Bakit may nananakit? Yung tissue ko inubos mo nung wala kang powder. Alala mo? Saludo ako sa hala. Tsaka miss ko na yung daddy ko. Pero Johnny, i-congratulate natin lahat. Congratulate. Lahat ng nag-moving up. Naku, punong-puno rin yung feeds ko ng ganyan. Masaya tayo para sa kanila. Tsaka mag-thank you sila sa parents nila na ginawa lahat para makagraduate sila. Totoo yan. Because ang education lang ang tanging may papamana treasure. May pamamana sa atin. Sa kanila, good job. Sa kanila pag-aaral. Yes. Ano sa'yo mo kayo? Toga, hindi. Toga, hindi droga. Ayun. Tika mo natin maalok kay Johnny. Gusto mo powder? Inubos mo kasi yung tissue ko eh. I'm sorry, mababaw talaga luha ko. It's okay. Daddy, hindi ko makasi ma-visit na sa province na. No. Makikilala na rin kami. Sige. Hello po, Daddy ni Johnny. Hello, Daddy ni Johnny. Hello po. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.